Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. No, isa na namang araw na pag-uusapan natin ang mga katarantaduhan, mga animal, mga demonyo sa lipunan at mga kurakot nating mga public official. At kamusta kayong lahat at mag-iingat po tayong lahat ngayon dahil sa Davao lumindol po ng 7.6 kung hindi ako nagkakamali. Mag-ingat po tayong lahat at wag nating gawing biro-biro yan. Yung iba kasi ginagawang biro-biro pa eh. Yung mga laos na singer, ginagawang biro-biro pa yung lindol na yan. Alam nyo, hindi natin naapektuhan o yung iba hindi naapektuhan kasi dito sa Luzon, nung nakaraan sa Tagaytay, naramdaman namin yan. Alam nyo, nasa rooftop kami, nasa 3rd floor. Tapos lumilindol ng malakas. Putya kung nagkataon, nako, wala nang Paring RJ. Hindi naman. Kumbaga hindi yan biro yung mga ano na yan. Kasi maging sensitive naman kayo. Kasi yung mga kababayan natin na nasa ibang lugar, alam mo yun, yung lalo na dun sa mga naapektuhan ng lindol, hindi madali sa kanila yan. At hindi yan basta-basta. Trauma talaga ang dulot niyan sa mga Pilipino. Kasi hindi naman tayo sanay sa masasabi natin na lindol eh. Sanay tayo sa bagyo, oo. Pero kahit sanay tayo, kakaiba pa rin yung baha na nararanasan natin dito sa Pilipinas dahil dyan sa mga sablay na flood control project. At paalala lang natin sa ating presidente, kay Pangulong Marcos, ang lindol po nasa Davao ha. May lindol po sa Davao, lumindol po sa Davao, Mr. President. Baka hindi mo na naman alam. So ipapaalam na natin. At dahil nga, speaking of the President, eto kasi meron banat na naman si Kiko sa kanya. Malupit. Actually, marami tayong balita ngayon pero pagkakasyahin ko lang bibilisan lang natin. Pero yung mga nanonood sa atin hindi pa nakasubscribe yung ibang nanonood dyan hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Konting lang yan, konting oras lang yan, konting tulong lang yan, malaki na ang maitutulong nyo para sa iba. Kasi kung walang magbabalita ng tama o kung walang magbubunyag ng tama, putya, wala na. So meron tayong dito kay Barsaga. Ito na. Kasi nag-speech o nagsalita si PBBM patungkol nga dito sa tatay niya. Eto na. Pakita natin. Ay, wait lang. Teka nga. Ito yung kakain ko lang kasi. May tinga-tinga pa. Ito pakita ko sa inyo mga pare. O yan. Ang sabi, sometimes you have to bend the... Then. Sometimes I hear in the back of my mind, my father, mahirap parang naririnig ko, baliw, okay na ina. Baliw ang putya. Tsaka may panahon pa mag-podcast to si Bakit hindi na lang yung podcast mo gawin mong talk to the people kaysa pag-podcast ka dyan. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? At sabi niya nga dito, sometimes daw, paminsan-minsan, putang ina. Alam mo, nag-hallucinate ka na. Yun lang. Alam mo kung Mr. President, ito suggest lang Mr. President, kung hindi mo na kaya yung paglilingkod o yung gawain ng isang presidente, ka na lang, bitiw ka na lang. Kasi biruin mo naman yung nararanasan nating mga lindol, pagbaha, pag-ulan, maya't maya ulan,
'Di ba? Bagyo, pagputok ng bulkan, hindi yan basta-basta nangyayari sa isang termino o sa isang pangulo. Yung ano ba, halimbawa kay Pangulong Duterte, oo, nagka-pandemic tayo noon. Oh, pero isang sakuna lang 'yun. Malala, oo. Pero hindi tayo pinabayaan ng Pangulong Duterte. Pero ito, putang ina. Pero mo, lagi akong nabubuwisit. Ano ka na, magdala ka na ng ano doon, magbenta ka na ng bigas doon sa ano, sa Davao. Animal ka. Ay ba? Isipin mo po dyan. Baka magdala na naman to ng 20 pesos na bigas, buwisit na talaga to. Oh, hindi ba? Iba yung nangyayari sa atin eh. Iba yung sakuna na nangyayari sa atin. Kaya alam niyo napapaisip tayo kay bakit kung dapat anuhin niyo na si pastor eh. Pabayaan niyo na si pastor eh, pakawalan niyo na eh. Kasi sa tingin ko wala namang ginagawang masama yung mama eh. Baka ito eh, di natin alam, baka ganti to ng langit sa inyo. Pero dumadaan lang, ang nahihirapan talaga yung mga Pilipino, di ba? Kasi isipin mo, yung corruption nyo, na ginagawa sa Pilipinas, bulgaran at wala nang pakundangan ng mga hayop. So kahit malaman nyo, kahit makita nyo, wala kaming pakialam. Basta kami magnanakaw at magnanakaw kami. O ngayon, ikaw, bilang presidente, may naririnig ka na ng ganyan. Yan, baka ang sinabi lang dito, sometimes pakinggan nyo, sometimes I hear in the back of my mind, my father. Oh, mahirap ano. Ano kaya ang sunod na sinabi nung tatay niya? Oh, mahirap tanga ka kasi eh. Mahirap hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Mahirap ay di bumaba ka na dyan. Hindi kaya ganon mga banateros. Anak, mahirap no? Taputang na, bumaba ka na dyan. Nahirapan ka na pala eh. Pwede sigurong ganon, no? Hindi natin alam, pero maaari. Kasi bitin eh. Oh, mahirap Oh, ano yun? Oh. Ano sunod na sinabi? Oh, mahirap di lumakas ka na dyan. Wala kang silbi. Kakahiya ka. Hihiyang ka sa pamilya Marcos. Although sinasabi nila na ampun daw to, pero ewan ko. Sabi naman syempre, nasagot si Congressman Miao. Ito yung mga isipin nyo to mga pare, di ba yung mga pusa sinasabi, ito hindi naman ako naniniwala dito, pero parang medyo totoo. Yung mga pusa daw nakakaamoy ng bad spirit. So, sila daw, ang mga pusa, pag may pusa ka sa bahay, medyo parang sila yung bantay na magkaroon ng negativity dun sa bahay mo. So, etong si pusa, si Congressman Miao, yan nung nagpapatalsik ng mga Unang-una si Romualdez, tapos pangalawa si Lacson. Kailan kaya ang presidente bababa dahil dito kay pusa? Kalmutin mo kaya. Congressman Kiko, Congressman Miao, kalmutin mo kaya yan si Marcos nang lumayas na yan dyan. Sabi niya dito, ito ang problema namin sa'yo. Mas pinapakinggan mo ang multo kaysa sa taong bayan. Puta, ewan ko Dapat dalhin mo dyan si Ed Kaluwag para malaman natin kung totoo yan sinasabi mo. Anyway, puta yan lang yan. Iba na yan. Binumulto na ako ng damdamin ko. Binumulto na ako ng damdamin ko. Ang ina kasi. Napakagago eh. Putang ina, kahit ako, ganyan ako. Ganyan ugali ko kay Marcos. Kung ako si Marcos, puta, mumultuhin din siguro ako. Hindi, alam nyo, epekto yan ng
Yung mga hallucination, yung may mga nakikita ka na hindi namin nakikita. Yung may naririnig ka na hindi namin naririnig. Iba na yan, sir. Hallucination na yan. Alam mo, saan nakukuha yung mga ganyan? Sa pagpupuyat. Kayo iba yung nasa isip nyo. Hindi yan sa sa puyat yan, sa pagod. Kasi ang Pangulo natin ay talagang dedicated. Parang hirap banggitin kasi ng dedicated. Ano pa ba? Ang Pangulo natin ay sobrang sipag. Kahit may hangover, pumupunta sa mga nasakuna. At kailangan magbenta ng bigas, 20 pesos per kilo. Ha? Kaya yung mga hallucination na nararanasan ni PBBM, hindi yan sa cocaine na. Kayo, sama ng utak nyo Sa yan? Sa pagpupuyat at sa pagtatrabaho. Yan po yan. Ayun naman, masama nang nasa isip mo. At ito, pag-usapan natin tong news natin. Pucha, si Zaldico, tinatago ni Romualdez. Bakit nga naman tinatago ni Romualdez? Ha? Bakit tinatago ni Romualdez? Kasi kung tutuusin, ganito lang yan Pwede nilang yung iban yung passport nila. Pwede yung tanggalan ng passport yan para hindi na makapagpalipat-lipat. Kasi may nababalitaan tayo at naririnig-rinig natin di umano, palipat-lipat ng bansa to si Zaldico. Kala ko ba may sakit? Kala ko ba may sakit ka, sir? Zaldico. Kala ko ba, di ba? Sinasabi nila kaya nagpunta yan ng ibang bansa kasi magpapagamot. Oh, bakit parang nakikita di umano sa Paris? Di ba? Ba't nakikita sa Europe? Oh. Pucha, sa dami ng pera nito ni Zaldico, malamang palipat-lipat to ng bansa. Pero kung gugustuhin nyo, kung gugustuhin nila, mga banateros, mga pare, kayang-kaya naman nilang gawin. Tanggalan ng passport para hindi makalipad at mapilitang umuwi dito. Kasimple yun. Puta, nagawaan nyo nga kay Tebes na hindi nyo palang papatunayan na totoo yung nangyari Pero ito na mismo, tinuturo na siya ng mga witnesses Yung mga katropa niya dati ba't hindi nyo papauwi? Pero yung si Tebes na hindi pa naman sigurado na siya talaga ang gumawa ng mga dyan sa Pamplona, di ba? Talagang parang pinagmukha nyo na o pinalabas nyo na siya talaga yung may gawa niyan. Gawa yan ni DOJ. Si DOJ nanguna dyan. Tapos ngayon, itong si Zaldico mismo na sinasabi ng mga kasamahan niya na talagang siya yung dinidiin o siya yung nadidiin ngayon para maiwas yung issue kay Romualdez, bakit hindi nyo mapauwi? Simple lang, di ba? Anuhan nyo ng passport. Ganun kadali yun. Putangin na pinapahirapan nyo pa. At ito, audio lang to ni Magalong na sinabi niya na parang si Romualdez ayaw pa uwiin si Zaldico. Bakit kaya? Bakit ayaw pa uwiin? Pakinggan natin to. Video lang to kasi baka mamaya makopyright tayo. Ay, lang to, audio lang to kasi baka makopyright tayo. Alam niyo naman ng ABS. Play natin mga pare. I cannot question the wisdom of the commissioners. Now, if they decided na closed door, maayos ang pagtatanong, wala akong nakikitang deceptions, walang pretensions, talagang sincere lahat. I don't see anything na nakikita ko na abnormal, unusual. Talagang overwhelmed din ang members. Ito yung sa ICI, yung ito context nito, yung sa ICI ang sinasabi niya. Okay naman daw, walang problema. Pero kung hindi isa pa sa publiko, sabi nga nung tagapagsalita ng INC dyan sa Net25, nagsalita. Kailangan namin isa publiko kasi nga hindi po pwedeng nakatago lang. Kailangan na naming malaman
Kasi mulat na ang mga Pilipino, ang taong bayan, patungkol dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. So kung itatago nyo yan, medyo kaduda-duda talaga. Kasi bakit nyo itatago kung wala kayong tinatago? Diba? O tiya, rumarime mo. Ganun lang yun. O, play. Mga commissioners kasi araw-araw they have to, they have to interview. Tapos ang laki rin ng pressure, ang taas ng expect. Alam nyo, masama rin ang loob nito sa tingin ko si Mayor Magalong, masama rin ang loob. Parang, ano ba? Di ba sabi nyo, investigator ako? Bakit biglang naging Kasi malalaman niya na kung saan papunta yung ugat o matutuntun niya na yung ugat ng korupsyon kung sino yung namumuno dyan sa ginawa nilang mga ghost project, flood control na substandard, bigla siyang wag kang mangialam. Hindi ka naman investigator. Ha? Ako ba? Sabi niyo investigator ako, bakit ganun? Kahit sino magtataka eh. Tayo nga nagulat eh. Bakit ganun? Investigator siya, biglang naging ano yun? Ang tawag doon? Kalimutan ko to. Kaya ang mahirap din ang trabaho talaga ng ICI. Isa yung lack of support staff. Kasi nakita ko yun na bakit limited lang sa 30 ang personnel. Kailangan talaga marami pang investigators Yung structure talaga, kailangan, yung nga yung proposal ko noon kay Chairman Reyes na kailangan meron kaming supervising investigator sa Luzon, isa sa Visayas, dalawa sa Luzon pa lang, isa sa Mindanao, isa sa Visayas. Yung mga ganon, Tapos yung contempt power, kailangan talaga meron din Hindi lang sapat yung subpoena, yung capability to really store yung huge amount of data na dumarating. Isa rin yun Kailangan namin ng IT support. It's more on. Sabi ko nga sa inyo, kasi nga, Mayor Magalong, pautot lang yan ng Pangulo, yung ICI na yan. Putay na yan. Kunwari lang yan. Kunwari na gumagawa siya ng paraan o yung nag-iimbestiga o yung parang concern siya sa nangyayari sa Pilipinas para, alam mo yun, diba? Para hindi siya yung masisi. Kasi putya, bakit nyo ko sisisihin? Ako yung lumalaban sa korupsyon, di ba? Ako nga gumawa ng ICI Kasi kung gusto mong talagang matugis yung mga yan, mabilis yan. Kung lahat ng resources o kung meron kayong malaking resources, putang ina yung intelligence fund mo nga 4 billion Ay confidential fund mo nga 4 billion Bawasan mo kaya yun. So yun yung yung dapat ibuhos nyo, kung gusto nyo imbestigahan, ibuhos nyo yung budget dyan. Pucha, hindi pa pwedeng tipirin yan. Kasi pag tinipid nyo yan, for example na lang, sa gumagawa ng bahay, pag dalawa lang ang inatasan mo na gumawa ng isang buong bahay, ang tagal niyan, abutin ng taon yan. Pero kung ang gumagawa ng bahay, atasan mo mga 10, diba? Mabilis matapos yan, baka isang buwan tapos na yan. Kasi may mga nakatoka na doon sa dapat nilang. For example, meron dito sa CR, meron sa second floor, meron sa kusina. Nakatoka na yan. Sabay-sabay gumagalaw, sabay-sabay, sabay-sabay natatapos. Ganon din yan sa ICI. Putya, kung konti yung mga tao ninyo dyan, putya, patae-tae yan. Kaya nga sinasabi natin na yan, pautot lang yan ng Marcos o eto ni BBM. Bakit? Puta na. Para hindi siya ang maturo. Para kunyari, ako nga gumagawa ako ng paraan para matugis tong mga tapos ako yung bakit ko pa gagawin niya? Alam na namin, sir. Na kaming budul-budulin pang tanga. The impact on former Speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Saldico. Puta na. Ano daw? Kasi hindi ka nakikinig paring amin. On former Speaker Romualdez. Ito. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Saldico. Bakit? Kasi otherwise, siya lang talaga mag-implicate sa kanya Yo. So,
may posibilidad na talagang tinatago o ayaw palabasin ni Romualdez itong si Zaldico. Bakit? Kasi ituturo siya eh. O tiyan, ako nagigipit na ako tapos ikaw pa-chill-chill ka lang dyan. Putang ina mo. O tuturo kita. Ang pinaka-pinuno po namin talaga dyan si Romualdez. Kasama dyan sila Suarez. Kasi di ba may interview si Zaldico na sino ang mga kasama mo lagi araw-araw? Hindi si speaker. Ang kasama ko si Suarez tsaka si Dong. Sino yung Dong? Si Dong. Basta meron pa isa eh. 4 sila. So pwedeng yang 4 na yan kasama yan doon sa small committee na tinatawag. Yun yung huling stage. Kung baga doon pumapasok yung mga insertion. Pwede, di ba? So talagang hindi papalabasin ni Romualdez ayan si Zaldico kasi pag nagkataong lumabas yan ay putya mayayari siya. Kasi si Zaldico ang pinaka nadidiin ngayon dito pero hindi naman niyang papayag na puta ako lang. Ganyan yan kasi mga animal na yan mga magnanakaw. Damayan na yan. Pag nauli yung isa, damay mo na yung isa. Putay na. Ako lang mahirapan dito. Hindi pwede. Dapat lahat tayo. Paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Oh, yun, di ba? Pero hindi ko rin alam. Meron pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema eh. Nandyan. O, kaya, ito, alam niya. Sinasabi niya. Lumabas na sa bibig niya na ayaw ni Romualdez. Kumbaga, parang si Romualdez din ang ayaw na lumabas tong si Zaldico na umuwi. Kasi magsasalita nga. So, alam niya na ang punot dulo talaga niyan etong dalawa na si Romualdez at si Zaldico ang gumawa ng mga katarantaduhan dyan sa Congress, di ba? Sila ang namuno dyan. Ngayon, nung malapit na matumbok yung ugat, yung pinuno, yung ulo, yung pangulo, O yung ulo, putya, inaalis na siya. Ay, papunta na kay Papunta na to kay BBM, kay Marcos. Attack, Claire. Claire Castro, attack. So yun. Diba? Kaya siya tinanggal na, ba't ka nag-iimbestiga? Hindi ka naman investigator. Ano ka lang So yun. Nagagets nyo mga banateros, mga pare. Kaya itong si Magalong, tumpok niya na si Romualdez ang may kagagawa ng mga katarantaduhan na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Puta yung nakawan. Alam naman natin yan. Hindi na kailangan sabihin. Diyan sila Congressman Garjola. Nandiyan pa rin sila Congressman Dong Gonzales. Ayan, Dong Gonzales pala. Alam mo yung mga malalapit na. May circle yung mga yan eh. Nandiyan sila Congressman Dalipe. Sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang. Yan. KJ Suarez. Yan, marami diba? pa nakakaalam eh. Yan yung mga aso eh. Isa rin yan. Sa may alam yan. Magtataka kayo ngayon mga pare. Itong mga aso na to, tahimik. Talagang manahimik muna kayong lahat. Pati yung mga vloggers, tahimik sila ngayon. Complete denial din niya. Kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Ayan, isa pa yan. Kinainan yan. Or former congresswoman. Isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIT funds, yung medical assistance to indigenous Nako, meron pa. Diba dapat lagi yung equitable distribution. But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Ganun sila ka-powerful. Ay, putang ina mo Tarantado ka, Kimbo May paano-ano ka pa pala Pukinaina. Tapos kapal na mukha mo magtanong-tanong kay BP Sara na, hindi ma'am. Kasi paus na yan Naka-tricycle ka lang dati, ngayon naka-chopper ka na Kaya pala naka-chopper ka na, di umano. Wala namang problema kung umangat ka sa buhay o kung, di ba, kung magkakotse ka. Ako nga dati, di ba, naglalakad lang, may kotse na ngayon. Pero hindi ako politiko
So syempre magsisikap ka sa buhay mo pero putang ina yung mga natanggap mo o yung mga nakuha mo o yung mga yaman na nakuha mo kung galing sa nakaw ay puta demonyo ka. Tarantado ka pala. Bad trip yun. Marami pang dapat tawagin na Karen na nakakaalam talaga yung mga kumbaga mga unwritten laws, unwritten something diyan sa loob ng Kongreso. Ayun. Kasi ang daming scheme, ang daming permutation. Anyway, hanggang ano na lang muna yan. Diyan na lang muna tayo patungkol dyan. At tapos na yan. At least nalaman natin na talagang si Zaldico ayaw pa uwi ni Romualdez. O ayaw malaman o ayaw pabunyag ni Romualdez si Zaldico. Bakit? Kasi magsasalita. At kudos dito kay Mayor Magalong dahil po siya, biruin mo, sa saglit na oras na yon, sa ikli na oras na yon, sa ikling panahon na yon, naimbestigahan niya tong mga to. Po siya, ang dami niyang nalalaman at umabot nga siya doon kay Romualdez. Siyempre, malapit na siya sa president eh. So, nagkataon na talagang itigil ka na kasi baka ituro mo na yun. Oh, ganyan din naman ang ginawa kay kay Senator Chis Escudero, 'di ba? Anong ginawa kay Escudero? Oh, nung una, alam nyo ang nagpaumpisa talaga dito kaya nagkabunyag-bunyagan. Si Escudero kasi lumalaban na siya kay lumalaban na siya kay tawag dito kay Tambay. Sinasagot niya na si Tambay, ay kayo mga utusan kayo diyan, mga aso kayo diyan, kung napapasunod kayo ni Romualdez, ay hindi kami kagaya niyan dito sa Senado. Huwag niyo kaming itulad dito na pwedeng utos-utusan lang. Ganon din yung ginawa dito kay kay Escudero, yung ginagawa kay Magalong. Siniraan na ng siniraan ngayon para yung credibility mabura na kasi mawala kasi taka na nagsasalita ka ng ganyan magnanakaw ka rin pala, parang gano'n na pinapalabas nila. At yung mga tanga namang naniniwala, ewan ko sa inyo kung anong nasa utak, anong meron sa utak ninyo. Anong laman yan, tae? Puta, porket sinabi nila na gano'n, yun na kagad? Hindi Oh. So, ang iniipit nila ngayon si Escudero dahil nilabanan si Romualdez. Oh. Ganon din to si Magalong. Oh, pinalabas nila na merong anomalya yan dyan sa Baguio, yung tennis court niyan. Oh, sa Diskaya din yan. Oh, di ba? Kaya pag ikaw yung malapit ka ng nilabanan mo, mo, parang dinadarag mo yung si Romualdez at ang Pangulo. Putya, hindi pwede. Uunahan ka na nilang sirain. Para nga naman, pag nagsalita ka na at sinabi mo na yung mga nalalaman, maniniwala ba kayo dyan? Ganito yung style nila, bulok din yan. So, panoorin natin tong video na to. Ito yung pangalawang pangalawang news patungkol dito kay Escudero naman to. Ito na. Senate President Chis Escudero is up in arms over allegations he was involved in the awarding of government contracts in Sorsogon. Dexter Ganibe is on the phone to tell us more. Dexter, what did Chis Escudero SP Chis say? Yes, my Senate President Chis shrugs off what he called part of the demolition job to oust him. Sa kanyang press con nga ngayong umaga dito sa Senado, Escudero cited the online article as a malicious one. Though he admitted that Mr. Lawrence Lubiano, the president of Centerways Construction and Development Inc., is his kababayan from Sorsogon and one of his campaign donors during his senatorial bid on 2022, he denied his involvement on why Lubiano cornered over 5 billion peso government flood control projects from 2020 to 2024. Escudero also provided an updated list of flood control projects that were awarded to Centerways in the previous 5 years, totaling to 5.4 billion pesos. Uy. He reiterates that dragging his name to the construction company is part of the demolition job to oust him as the Senate President. Here's a part of SP Chis' statement. Tila nagkakatotoo na yun. Sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador,
na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. My SP chief also mentioned that the one behind these demolition jobs is from the House of Representatives pero hindi na niya pinangalanan pa kanina. But he hinted that this official wanted him out as SP so that he would not be a hindrance when the House files another impeachment complaint against the Vice President come February 2026. But he is confident that he has the support of the majority of the senators for now for him to stay as Senate President. Mai? Alright, So ito yung ayan yung video nung nung nakaraan na, yung matagal na yan eh. Pinakita ko lang sa inyo kasi nga naman talagang hanggang ngayon tinatrabaho siya. Ang pinapalabas kasi na yung campaign fund na binigay sa kanya parang yun yung party niya. Ha? Yun yung party niya dahil nga naman kaibigan niya yung ang pangalan nga nun, Lawrence. Hindi ako nagkakamali. Na nagbigay sa kanya ng 30 million para dun sa kampanya niya sa 2022. So parang ang pinapalabas nila ngayon na ayun alam mo yun yung party niya yun. Party niya yan dun sa anong karapatan mo magsalita-salita sa amin kumuha ka nga ng party mo sa Yun yung pinapalabas nila. Pero sa totoo lang, kahit yung presidente natin, na putang ina maraming kontraktor ang sumuporta dyan. Sa tingin nyo, maglalabas ng ganong kalaking pera yan? Yung may pa-drone-drone pa yan? Tapos may pahakot-hakot ng bus. May bayad nga yung iba dyan, di ba? May allowance yan. So, dun sa mga bagay na yun, hindi na lingid sa kaalaman natin na talagang nangyayari yan. Kahit sino pwedeng magbigay sa mga nila, sa mga bet nilang masasabi natin na tumatakbo. Walang problema dyan. Dati pa yan, ganyan din. Kahit Bongbong Marcos, kahit kay Pangulong Duterte, may mga nagbibigay din. Kasi nga, sa laki ng kailangan sa pangangampanya ay hindi lang hindi basta-basta ang pera dyan. Kaya yung iba nag-i-sponsor. Oh, 'di ba? Tapos ngayon, para nga naman masira to si Senator Escudero, Senator Cheese, kasi sa kanila to parang tinik sa kanila. Kita nyo, 'di ba? Nung una, sabi niya, meron talagang nananrabaho sa akin sa house. Tapos nung pinangalanan niya si Romualdez, dun na. Putya, ano nangyari? Pinalitan siya ni Soto. Oh, di ba? Pero kung tutuusin, hindi naman siya dapat palitan. Bakit pinalitan? Kasi nga magiging sagabal siya pagdating sa impeachment ni BP Sara. Bakit? Dahil ba kampi siya kay BP Sara? Hindi. Hindi naman maka-Duterte to si Escudero laging nga kasama nung nung baliw dun sa First Lady baliw Hindi naman baliw, parang may saltek. Diba lagi siyang kasama sa mga ceremony, lagi yang kasama Although siguro dahil siya ay SP, Senate President, kaya siya kasama. Kaya nga medyo na kukulayan natin dati yan na ito, tropa to ng mga Marcos. So yun ang nangyayari noon na ewan ko kung siguro baka may sinabi kay Escudero na gawin mo to, gawin mo yan. O hindi siya sumunod dahil sinunod niya yung korte kasi abogado yan Kaya putang na dapat abogado yung mga nandyan sa Senate. So abogado siya, alangan naman, baka madisbar siya nun. Tsaka kitang-kita naman natin kahit hindi ka abogado, kahit simpleng mamamayan ka lang, kitang-kita mo naman yung katarantaduhan na ginawa ng Congress pagdating dun sa impeachment. Unang-una, nag-file sila ng impeachment 4 na beses, yung pang-4 yung inano nila. Yung pinush nila. Binalik sa kanila. Ayusin nyo to. Tama ba tong ginawa nyo? Sabi ng korte. Tinatanong sila, pinapasagot sila ng korte. Anong ginawa? Wala. Nanahimik. Puta, nung sinabi ng korte na anong tawag dito? Na unconstitutional at mali yung ginawa nyo. Putya, si Romualdez, nagsalita. Diba? Nung pinapasagot kayo, nung tinatanong kayo ng kailangan nyong gawin, hindi kayo nagsasalita. Tapos sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman dyan sa impeachment. Pero nung pagkatapos na sabihin ng korte o ng Supreme Court yung
desisyon nila na ibasura nga yung impeachment na yan, putya, nagsalita siya, nagalit siya. Nagalit siya sa Supreme Court. Oh, kita nyo yun? Doon pa lang, alam mo na itong mga to, tinatrabaho talaga ang Vice President Sara Duterte kasi wala gusto nila talagang ayaw nilang maging Duterte ang makaupo kasi hindi sila makakapagnakaw. Diba, gutom nga sila noon nung nakaupo si Pangulong Duterte. Bas lalo pa ngayon, bakit ano sinasabi ni Pangulong Duterte sa mga interview niya? Nako, pag si Inday ang umupo, lagot kayo lahat, patay kayo lahat. Hindi naman patay na literal, kumbaga yari sila pag gumawa sila ng katarantaduhan. Kasi sabi nga ni PRRD, ano yan sa akin, mas malupit yan. Mas masungit yan sa akin, mas grabe yan. Ayun, putya na. Gagawa talaga sila ng paraan para si BP Sara hindi makaupo sa 2028. Ito na nga, inuumpisahan na nila. Inumpisahan nila dito kay Escudero kasi ito yung unang nagsalita patungkol dyan laban kay Romualdez na wag nyo kaming pangunahan dito sa Senado kasi hindi kami kagaya nyo na sunod-sunuran lang dyan kay Romualdez. Siyempre nagalit sila. Sumbong kay Insan. Hindi, palitan mo na yan, Insan. Gawin mo si yung sunod sa atin. As ang pinupush naman nila ngayon, si Ontiveros, putang ina, naglabas ng resibo si Taberna, si Tunying. 'Di ba? Paglabas si Tunying, tahimik na si Ay na to ni Ontiveros, hindi pa to mawala sa Senado, animal na to . Ay nako. 'Di ba? Yan yung mga yan. Ganyan nila trabahuin. Tinrabaho wala naman silang maipapakitang iba kay Escudero. Putya, biruin mo, ang tagal ng senador niyan pero walang yan. Hindi kagaya ng iba dyan na binabayaran yung mga vlogger para pagtanggol sila. Hindi niya kailangan magbayad ng vloggers o hindi niya kailangan ng tagapagtanggol niya para ipakita yung mga magaganda niyang ginagawa o yung tama niyang ginagawa. Kasi wala naman siyang dungis bad trip tayo kasi siya naging sila ni Hart. Joke lang. Pakita nyo nga si Hart Evangelista tatingin nyo yan yung senador na yan, si Escudero, walang walang negosyo yan. Si Hart nga lagi nasa Paris Darap buhay. Tapos nila parang dudungisan nila dahil lang dun sa sa campaign fund. Dahil lang binigyan siya ng ngayon na parang sasabi o nadadawit dun sa mga anomalya ngayon sa Ghost Project at sa flood control dahil binigyan siya, pinapalabas nila na parte niya na yon at nababayaran siya, ganun. Tayo na lahat meron yan. Yung mga bobong animal, paniwalang paniwala. Ganyan pala yun si Escudero, huli ka na. Galibol. Meron pa tayong isang balita, last na to. Dami mong balita. Eto, last na to. Ito si Trillanes. Putainan to. Basta ewan ko si na naman ang tinatarget niya, si Bongo. Kung ano-ano na naman sinasabi nito kay Bongo. Ewan ko ba? Galit talaga to sa mga Duterte at lalo na dun sa mga kalyado. Paborito na ito ngayon si Senator Bongo. Hindi ko alam kung bakit Butang na, inggit ka ba? Kasi yung mama nag number 1. Puta, hindi magna-number 1 yang si Senator Bongo, yang mama na yan, hindi magna-number 1 yan kung katulad mo yan tanga. Napunta, ikaw nga, kaduda-duda kung bakit ka nanalo
tignan mo nga, sa ano na nga lang, sa pagka-mayor nga lang, di ka nanalo. Oh. At saka si Senator Bongo, alam naman natin yan mga banateros, mga pare. Kaliwat kanan niya, nandyan yan. Kung saan may sakuna, nandun yan. Kung saan kailangan ng tulong, nandun yan. Sa sunog, sa baha, saan pa ba? Diyan sa may, sa Cebu, andyan din yan. Malamang sa Davao, nandyan na yan. At basta kung saan may kailangan ng tulong, nandun yan. Parang hindi nga nagpapahinga yan. Ang weirdo nga eh. Ano ba to si Senator Bongo? Marami ba tong clone? Kasi ang bilis eh. Nandito lang sa hearing. Pagka nandun na sa Davao. Andun na sa Cebu. Diba? Andyan na sa Cavite. Ang bilis eh. Kung baga, paano mo nagagawa yun? Di ka ba napapagod? Nakakapagod yung biyahe Meron naman silang mga masasabi natin na hagad. Oo, meron silang ganyan. Pero yung pabalik-balik ka sa ganun, hindi biro yun. Hindi biro yun. Kumbaga, sa isang senador, bihira o hindi tayo nakakakita ng ganyan. Diba? Tapos itong si Trillanes, binabatikos to si Senator Bongo. Bakit? Kaya mo ba yung ginagawa niya? Kaya sundalong kanin. Duda-duda pa nga kung bakit ka naging sundalo Di umano. Kasi may naririnig tayong kwento dyan. Kung paano naging sundalo yan. So ito. Paano natin to yung interview niya. Ba't in-interview nyo pa kasi to? Tinabla ni dating Senator Antonio Trillanes ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, si Cayetano ng snap election. Sa panayam ng on point kay Trillanes, iginiit nito na suportado naman niya ang panawagan. Tignan mo naniniwala itsura ng tanga. Puyat na. Pagod na kakabati ko sa mga Duterte. Suntok lang daw yan sa buwan. Dagdag pa ng dating senador, nang bobola na naman si Cayetano. Ito kasi yung snap election na panawagan ng mga ilang senador na lalo-lalo na to si Senator Cayetano. Maganda talaga kasi kailangan natin to Dahil yung mga nakaupo sa atin, walang kwenta Ito dahil nga kaalyado ni Pangulong Duterte at syempre bitter na bitter to dahil ito ang pinili ni Pangulong Duterte bilang Vice President kaysa sa kanya. Hindi naman hamak na ang layo ng karakter nitong dalawan to. Putay na. Unang-una, si Senator Cayetano, lawyer. Diba? Si Senator Cayetano, Christian. Sa pagiging lawyer pa lang, talo ka na, sir. Huwag ka na masyadong epal. Masyado kang epal Putay lang to. Hindi ka na lang manahimik, gawin mo gumawa ka na lang ng tama. 'Di ba? Gumawa ka na lang ng maayos, gawin mo yung dapat. Hindi yung putang ina. Pag may narinig kang sa mga Duterte o yung mga kaalyado, pag may nagsalita, babanata mo, baliw ang puta. Baliw. Tapos ano yung sinasabi niya dito? Yung 10K bawat pamilya. Sasabihin niya yan, Trillanes. History repeats itself daw. Gaya na lang ng napakong pangako ni Cayetano na 10,000 pisong ayuda para sa bawat pamilya. Ayan, ang problema sa yung tanga ka. Masabi nyo, eto paliwanag natin kung bakit hindi yan natuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi yung iba dyan na hindi daw natupad. Hindi naman yan hindi lang naman siya ang pwedeng, alam mo yun, hindi lang naman siya ang may hawak niyang pagbabudget na yan Di ba presidente nga yan? Sino bang presidente natin ngayon? Nung tumatakbo siya noon, kaya yan. Sinasabi niya, kaya natin gawin yan. Sa dami ng pera ng Pilipinas, kaya yan. Alam naman natin, nakita natin ngayon, napatunayan natin na ang daming pera ng Pilipinas, trilyon. So maliit lang yung 10,000 kada pamilya. So maliit yan. Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya ng gobyerno magbigay. So malaking tulong yun. Ngayon, bakit hindi natuloy?
Dahil ba hindi niya pinush? Hindi. Tinuloy niya ni Senator Cayetano, pinush niya yan. Pero ang presidente pa rin ang magdidesisyon kung tutuloy yan dahil siya ang pipirma. Siya ang huling pipirma dyan sa batas na yan. Dahil nga sinunog ni Senator Cayetano si Bongbong Marcos nung pagka 2016 na tumatakbo sa pagka vice presidente, di ba? Sunog na sunog yan eh. Wala, sunog na sunog yan talaga. Kitang-kita natin. Alam nyo yan lahat. Oh. Dahil doon, putya, binawian niya to si Cayetano. Ganun lang yun. Oh. Putya, pinahiya mo ko. Ito na yung pagkakataon ko. Papahiya rin kita. Kaya wag nyong isisi dito kay Cayetano kung bakit hindi natuloy yung 10,000. Kayang-kaya yun. Kayang-kaya yun. Kahit computin nyo. Kaya ng Pilipinas yun. Putya, kaya nga ng Pilipinas na magkaroon ng trilyon-trilyon ng isang tao eh. Diba? 48 million per maleta. 46 ba? 48 tapos yung maleta 46. So kung magbibigay ka sa bawat isang pamilya ng 10,000, basic. Oh, tapos si Trillanes sasabihin, yung pangako na pako. Ikaw, ano nagawa mo? Wala. Puro ka lang pangungupal dyan sa Senado. Hindi ka makabalik-balik kahit pagka mayor, di ka manalo. So it's just a typical Alan Cayetano statements na lang, parang yan yung 10,000 pesos na ibibigay daw niya bawat Filipino family. So ano lang yan, nambobola lang naman siya. O ikaw, ano ka? Nangungupal. Nangungupal. Tapos hindi lang si pansinin nyo, Risa Ontiveros hindi niya binabatikos kahit nag-cite ng mga katarantaduhan dun sa Senate hearing. 'Di ba? Kung ito unanimous decision po siya na lumabas na sablay. Eto, lumabas yung mga document na nilabas si Taberna. Si Taberna, si Tonying, ang tagal na niyan sa industriya, ang tagal na niyan dito sa mainstream. So, hindi niya isasakripisyo yung pangalan niya para maglabas ng fake news. Ganun lang yun. Bakit tahimik ka sa mga nangyayari kay Risa Ontiveros? 'Di ba? Bumaliktad yung niya. Witness niya. Tahimik ka rin. Diba? So, hindi ko maintindihan sa'yo, Trillanes. Talagang halatang-halata ka na yung focus mo lang dun sa mga kaalyado ni Duterte at sa mga Duterte. Wala ka nang ibang nakikita kundi mga Duterte na lang. Baliw na baliw sa sa mga Duterte. Ayun, si Senator Bongo, wala ka sa kalingkingan ng mama. Ito. May posang politiko dito. Ayan. Kung hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin o naniniwala pa rin kayo kay Trillanes, malamang kayo na ang may problema. Bakit? Ang dami ng katarantaduang ginawa nito. 'Di ba? Sinasabi nga ni yung panahon ni Pinoy, 'di ba? Umalis to, pumunta sa China at nagbenta ng isla. Siya ang nagbenta niya. Tapos ipapalabas niya na si Duterte ang may gawa nun. Pero nung panahon ni Pinoy, nawala na yung isla na yun. Anong nangyari? Dinarag siya ni Enrile. Hindi makapalag to eh. Ha? Nakalagay dito, si Senator Bongo ay number 1 senator. Binoto ng 912,697. Napakaraming natulungan lalo na sa Malasakit Center Program. Si Trillanes ba, nung naging senador, siya may nagawa ba? Ang nagawa niya, ayan, mugshot. Tapos ito hinuli dahil sa nagkuditayan diyan sa Calamo, siya yung pabida-bida. Tapos pagdating dito sa may gilid, tumakbo ng mayor sa Caloocan. Anong nangyari? Halo.
yung mga bumoto dito, mga tanga rin siguro. Ayun na, may bumoto pa na 200,000, no? Wala, tanga to si Trillanes. Ano may pagmamalaki nito? May nagawa ba to sa Senate? Wala naman nagawa to eh. Ang nagawa nito, mag-ingay. Magmukhang tanga at saka mag-walk out. Ayan ang pinaka-paborito niya, mag-walk out. Pag nadadali na siya, nagmumukha na siyang tanga, ayan, nag-walk out na. Tapos yung meron pa siyang hearing dyan nung tinatanong niya si Pulong na pwede bang tanggalin mo yung damit mo at makita namin yung tattoo mo sa likod? Uy, sabi ni Pulong, hindi po pwede sir. It's my right to... sabi niya, bakit? Ba't tinatago mo? Tapos sinita siya ni Gordon. Gordon ba yun? Oo. Hindi po pwede. Kung ano yung sabihin niya, kasi rights niya naman yan eh. So hindi mo pwedeng ipilit yan. O pahiya na naman si Gago. Kaya Mr. Trillanes, manahimik ka na. Kasi kahit anong panira mo kay Senator Bongo, hindi mo yan. Hindi mo masisira yung mama na yan. Kasi unang-una, kung tutuusin, kailan lang ba naging senador yan? O sabihin na nating 2016, naging senador. Hindi. 2022. Tama ba? 19 ba yan? 19 ba yan? Senator ba? Oo, 19 yata. 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Oo nga, oo. 19 kasi nung 25, itong election, nakaraang election, tumakbo siya at dito siya nag-number 1. So kung si Senator Bongo, dun sa panahon na yon, sa 6 years na yon, sablay siya. Sa tingin mo magna-number 1 yan? Diba? Ikaw ba, naranasan mo na ba mag-number 1 sa Senate? Hindi eh. So wala kang kwenta. Yun lang naman. Kaya ikaw Trillanes, manahimik ka na kasi wala ka naman silbi. Wala ka naman silbi sa bayan. Papansin ka lang, tignan nyo, tatakbo yan sa 2028, tatakbo yan, pustahan. Tatakbo yan sa 2028, alam mo yan. Alam na natin yan, kaya ngayon pa lang, nag-iingay-ingay na yan. Ingay na lang ingay para lagi siyang nasa media, yung mukha niya nakikita. Good or bad publicity is still publicity. So pag lagi ka nakikita, magiging familiar ka. Na si Trillanes, oh. Boto na nga natin to, nakakaawa. So, Trillanes, manahimik ka na lang at gumawa ka ng tama. Bakit hindi mo tulungan? Siguro naman may pera ka. Bakit hindi ka tumulong dun sa Cebu? Ayun, dinaig ka pa namin eh. Kasi ang Banateros nagbigay ng tulong. Hindi naman sa pagyayabang Hindi naman tayo nagyayabang. Kumbaga, kami ng simpleng tao na wala namang pera din. Kahit pa paano, nagbibigay kami ng tulong. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagbibigay ka ng perwisyo sa mga Pilipino. Hindi ka naman magtatagumpay kay Senator Bongo tsaka kay Cayetano. Puto, mahina kang nilalang. Chismoso ka lang eh. Si Boy Kaso to eh. Tangina, pag konting kibot kaso. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Ganun din po, follow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account, Paring RJ Banateros. Ganun din ang Banateros 2.0 at DZAR 1026 ng SMNI. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili.